Okay. So ako na po kami mga kabike. Medyo mga kabike matagal kami nakaano dahil ginawa ko nga ilagayan ng cellphone muna. Dahil nga po hindi ako makakapag video kapag umaahon siya dito. So gusto ko kasi ma-videohan to para po may ebidensya na umahon kami dito hanggang ano to, hanggang doon sa may waiting shed. Todo mo na, wag mo na mag waiting. So ayan po, aahon na kami kaso mukhang uulan pa, baka malalong mababasa yung cellphone. Wala pong cover. Ito po yung pinakamahirap na ahon po dito, yung papuntang tower. Ito po sa may papuntang waiting shed, mahaba po ito. Huwag ka masyadong magkakanan na kasi gitna ka lang. Yan, dyan sa ganyang gitna. Lalay lang, 1-2 lang. So yan mga kabike, medyo magalaw dahil wala yung goma. Yan, magalaw ang video. So pagpasensyahan nyo na po. So ito po, matarik. So yung dalawa yung mag-asawa po, mukhang napahanga sa batang ito. Ay po, maahon kami. Mabigat. Mabigat po sa akin kasi yung bike ko mabigat. Dugay ako sa kanya, nagwa-one hand pa po yun, no? Nakayabang na naman po sa akin. Mamaya tutirik yan. Joke lang yung mga kabike. Titingnan ko lang kung dito kaya niyang diretso ito. So nakita nyo naman po kanina yung kinain niya, di ba? Nung umaga pandesal lang. So ngayon pinabaon na natin ng Gatorade para hindi siya ma-dehydrate masyado. Saka ngayon lang uli kami nakabike dito, almost bago mag 3 weeks kami hindi nakapunta rito dahil nga yung iba kasi mga bikers pag pumupunta ng Puray nagano po sila, yung mga nagkakarat ng mga pinagkainan. So tapon dito, tapon doon lang po. So mga kabike, sana wag naman po ganun para tayo laging papasukin dito papuntang Puray. Igalang po natin yung mga nakatira rito para always tayo lagi nakakapunta. So pag may mga basura po kayo mga kabike, i-plastic nyo na lang po, tapos itapon nyo lang po sa wastong tapunan. Wag po natin ipaalod sa ilog. Iba naman po yung bote pinapaano de, syempre po pag nauntog sa bato yun mababasag. Nak, madulas yan dyan. Yeah, malapit ka na sa ibabaw. Ito na yung mahirap. Ito po mahirap talaga mga kabike. Kakayanin ba?
Churut, churut, churut. Uy! Sabi ng mga manok, oh. Ang galing ng bata, oh. Oh. Nagkakasiyahan po yung manok. Mga kabike. Ayun po, oh. Nagtakbuhan po yung mga manok sa tuwa. Hindi po sa tuwa. Oh. Yes, oh. Nakaahon po kami sa pinakamahirap. Meron pa rito, dalawa. Pero hindi na masyado. Alalay lang kasi. 1-2 lang. Para hindi ka maubusan, nakakahiya naman. Nag-effort pa ako sa video na to. Kung masyado dyan, dito ka. Sabi ko sa'yo, gitna nitong daan. Yan na po, titirik na po, titirik na po. Ay, hindi po titirik, tumatarik po. Ayan. So, mga kabike, yan po no editing po yan. Pinakita ko po sa inyo na kaya niya rin ahunin yan. So sa mga nagtatanong daw po, yung sprocket niya, yung harap po niya, yung pinakamaliit sa cogs, S-cogs po, sa crank, yun po sa pinakapidan niya, 24 lang po yan mga kabike. 24 po ang stock niyan. Sabi daw nila 22, pero pinapaano ko 24 po yan. Hindi po normal yung bigat niyan. 24 teeth, tapos 50 teeth, 9 speed lang po yan. So ayan, sabi daw nila ang liit daw nung harap. Meron daw kasi nagsasabi 18, hindi po 18 talaga yan, 24. So hindi po normal sa bata yan. Diba ang standard talaga ay 22. Ayan po ay 24, ang pinakamaliit sa harap. So ayan po, nakalusot kami sa pinakamatarik na ahon. Ano masasabi mo sa mga kabike? Ano masasabi mo sa kanila? Na? Hindi din makapagsalita sa pagod. So di ko nga siya tinanong kanina kung kaya niya pa basta tinignan ko lang siya kung mag-get over siya. Yan mga kabike, doon na kami sa may waiting shade. So update na lang po tayo mamaya sa may bahay. Candice, bye bye na po mga kabike, sa bahay na lang po.